Gandang gabi po mga kababayan. Alam mo sino? Tuwang-tuwa ngayon si BBM. Nagmisto lang lumalabas na uto-uto sila ni ah, Professor Cielo Magno. Saka sino pang iba? Mga kakampi niya, Dilema, si, si Father yung Father na awardee ng Ramon Magsaysay, si Father Robert Reyes, si Father Fabi pala yun. No, na tumutulong sa mga biktima ng mga namatayan sa tinatawag na war on drugs. Alam mo, itong problema ito sa bayan natin. Ang ano ang dahilan bakit hindi nyo kinakasuhan yung iba? Ito yung meron tayong sariling tinatawag na discrimination ito eh. Sa gitna ni Romualdez sa ni Marcos sa kabila, si Sara sa kabila, ano ang ninakaw ni Sara? Kung ninakaw man ay 125 million tsaka 612 million lahat. So katwira nila, parang mamamatay na sila. Oh. Hindi kailangan maalis si Sara. Ganun, hindi ko maintindihan ang ano nyo. Tapos, yung mga billion-billion na ninakaw sa side ni BBM, bali wala sa inyo, natutuwa pa kayo, pinapalakpakan nyo pa. Ano kayo? Tapos, gagawa ng kunting optics si BBM. Tapos, sasabihin niya na mga anti-dynasty, nanluloko naman si BBM. Kailangan ipasa ang anti-dynasty. Pagpapasa ng mga reform ng party list ng batas. Magpapagawa ng Kadena Act, magpapagawa ng tinatawag na Independent Committee on Infrastructure para mag-imbestiga sa mga corruption sa mga construction natin. Pero anong ginawa ni BBM sa panluloko dyan? Lukuhan lang naman itong lahat nito ginagawa ni BBM eh. Hindi pa kayo nauga dyan. Mas ginusto nyo pa yun. Hinahabol yung maliit na korupsyon na 612 million. Asan kayo? Di mga katoliko ako, pero galit ako sa mga pare eh. Na ito eh. Pinipili nyo sino kasi tumatanggap kayo ng malaki kay Marcos sa simbahan? Tumatanggap kayo ng malaki kay Romualdez? Kay Sara hindi kayo tumatanggap? Di ba? Prangkahan na tayo. Ba't ang kinakasuhan nyo si Sara lang? Matanong ka kita, Professor Cielo Magno. Bakit? Bakit si Sara lang? Alam mo naman yan, Professor Magno. Alam niya ni Heidi Mendoza. Magsalita ka kayo dito kung paano nililiquidate o binibigay ang resibo kung confidential fund ang pag-usapan. Matanong ko una kayo, sino ang pinakamalaking confidential fund sa Pilipinas? Number 1 po si Marcos. 4 billion 625 million. O asan? Nakapagpakita ba ng resibo kung paano ba niya ginagasta yon? Ang utak nyo, kayong utak didilis eh. Utak dilis kayo eh. Ito si Greg Babaran. Ano kang klase? Ang utak mo, Greg, hindi ko maintindihan eh. Dapat ang inuuna natin, malalaking nakawan. Ito si Francisco Reyes, utot mo rin. Alam mo, sino mang sa atin ngayon? Sinong happy ngayon si BBM? Kasi kumasok kayo kay Sara. Mali-malitang pera binibigay kay BBM, bali wala lang sa inyo. Mga bubo ba kayo? Kaya kailan mag-unlad ng Pilipinas mga taong gagaya sa inyo? Talino kayo, wala naman kayong ginagawa. Papayag naman kayo na tinitira kayo. Diba? Francisco Reyes, ilabas mo yung galing mo. Ilabas nyo ang katwiran kung bakit dapat ganun ang aksyon. Sa pagrarally pa lang may hatian na.
Magrarally kayo. Sila ni Teddy Casillo. O, paring Teddy, bakit ganon? Akala ko ba ayaw niyo sa korupsyon? Oh, mas malaki kasi binibigay ni BBM. Ang katotohanan ng bubahay dito, yung kayong mga makakaliwa, kayong makadilaw, kayong mga pink, ay nakuha na kayo ni BBM at saka ni Rizal. Sila kasi maraming pera eh. Oh, kayo mga Katoliko dyan na pare, wag na kayo mag-alinlangan. Ang laki ng ikapo na binibigay ni BBM sa inyo. Ang laki ng ikapo binibigay ni Romualdez. Kaya ang ikapo nyo naging nakupo. Bastusan lang ito. Kaya hindi nyo makokontrol lang lahat ng Katoliko eh. Ang langit ang lupa ang pagitan ng korupsyon. Tapos doon kayo sa dilis na pagnanakaw kung pagnanakaw man yun. Ah, ito yung wala akong sayad, kayo may sayad. Magsalita lang kami, sayad ako, pero bahala kayo, sinabi nyo yan. Eh kung makita ko, di sino may sayad sa atin? Kayo may sayad. Anong klaseng lohika meron kayo? O, ipaliwanag. Matanong ko nga kayo. Heidi Mendoza, Ma'am Sheila Magno, paano nyo i-liquidate? Paano nyo ipaliwanag sa COA yung paggastos ng confidential fund? Paano niya ginagamit? Paano gagawin? Paano mo ipaliwanag na nagastos ang confidential fund sa tama? Ang katotohanan ng buhay ay wala pong paraan para mapatunayan na ang confidential fund ay nagastos sa tama. Ano na lang, ang binibigay na lang natin ay tiwala na lang dahil trabaho yan na walang nagasta. At kung ang gamitin yung dahilan na yung pagbibigay ng resibo na may respetos at kung iba pa ay sapat na magiging plunder, nagkamali kayo, mga bubo kayo. Hindi mananaig sa plunder yan. Kaya, yung mga abogado magsasabi na magagamit yan, mga bubog abogado yan. Hindi sapat ang birigay. Alam naman ng mga abogado yan. Galit lang talaga sila. Kasi unang-una, ang nakikita ko ng problema, tinatawag mga dutae. Ang katotohanan sa mga Duterte, mas karamihan mga Bisaya, taga Mindanao at taga Visayas sa sumusuporta. Tapos, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, ginagawa ninyo ngayon mga taga Luzon kayo. Feeling nyo kayo lang. Paano naman kami taga Mindanao? So, naintindihan nyo na ako bakit ang mga taga Mindanao all out kay Duterte? Yung diskriminasyon ninyo. Hindi nyo lang binabanggit, pero diskriminasyon yan. Eh, di ba? Nakita naman sa utak ni Hidarian. Akala mo Hidarian matalino eh. Eh bakit hindi ka nag-mathematician kung matalino kay Hidarian? Tatawagin mo ng taga Mindanao, Sab-Saharan. Imbis na tanggalin natin naman lahat ng kurap, nahulog kayo doon sa galit kayo mga Tagalog, galit kayo sa mga taga-Bisaya. Ganun na kasimple nakikita ko. Huwag na tayo maglukuhan. Iyan ang katotohanan. Eh, di ba? Ito ngayon ang tandaan ninyo. Nakikita naman ninyo, lahat na lang ng klaseng panggigiba kay Sara ay nagawa nyo na. Pero bakit tumataas ang survey? Ibig lang po sabihin yan ay mas maraming naniniwala kay Duterte na legacy. Duterte leadership.
Maraming namatay. Yes! Maraming namatay. Anin natin kung yan ang style niya. Ando na siya sa ICC. Yes, palamura. But leadership yan. Anhin mo yung hindi palabura na presidente na magnanakaw naman. Hindi ikaw, Marian Marquez, ba't bangag ka ba? Ang tinatawag na bangag dito si BBM, persona niya. Hindi nga si Amy, kundi siya mismo, tsaka anak niya. Si Amy mismo nagsasabi. Huwag na kayo kasi unang-una, pinipredict ko na, oras na maghatian tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, tandaan nyo ito. Ang magsasama, Mindanao tsaka Visayas. Mag-isa lang sa Luzon. At pag magbutuhan yan, talo ang Luzon lagi. Visayas, Mindanao magsama-sama. Sinasabi ko na yan. Yan, prangkahan, masakit yan. Kaya yan ang dahilan kung bakit sinalba ni Amy si Villar. At sinalba ni Sara si Amy at si Villar. Nakita niyo naman ang power ng mga Bisaya. Talo na, number 16 na sa service si Villar at saka si Amy. Bakit nanalo pa? Dahil sa power ng mga Bisaya. Tandaan nyo yan. Kami, hindi na ito, kung ako tanongin niyo personal, hindi na ito galit sa dahil sa corrupt si Duterte. Galit kayo. Discriminator kayo laban sa mga Bisayang lahi. Ganun lang kasimple. Aklain mo, adik na, dipinsan pa ninyo. Dahil lang yan sa discrimination ng pinanggalingan. Yung tumatawag sa akin, kalbo, yun, discrimination ninyo yan. Galit sa magnanakaw. Sino magnanakaw? Ha? Alfredo Macahilas? Kabubo. Sino ba magnanakaw? Sino ba nagnakaw? Hindi ba si BBM mo? Ulol ka rin. Kaya kung gani, mag-away-away lang tayo lahat. Ay, sa totoo mas marami ang butante ng Mindanao, Visayas. O, tingnan mo ito ang ginagawa nila. Bakit si Sara lang kasuhan ninyo? Kasuhan nyo si Romualdez. Kasuhan si BBM. Si Saldico, kasuhan nyo. Utang ina nyo. Yan talaga, pasensya ka na, Greg. Nakikita ko talaga yan, mga Taga-Luzon kayo. Tingin nyo sa second class citizen, tingin nyo sa Mindanao at Visayas. Yan lang ang problema sa inyo eh. Narinig nyo ba yung Taga-Luzon na Chief Justice natin na si Sereno? Pumuri siya kahit binatikos siya si Duterte sa pagpatay sa mga namatay. Pinuri niya si Duterte sapagkat si Duterte lamang ang boses ng mga Bisaya. Lahing Bisaya. At napag-isa ni Duterte lahat ng Bisaya kahit mamamatay tao pa siya. Kahit na may issue pa laban sa kanya. Number 1 na mga discriminator yan sa laban sa Bisaya yung Trillanes eh. Piling niya, taga Bicol siya, mas mataas ang lahi niya eh. Tandaan ninyo. Bakit? Ano ang rason bakit mataas ang survey ni Sara hanggang ngayon? Sapagkat mas marami ang Visayas sa Mindanao. Tandaan nyo yan. Tapos, trilyon ang ninakaw ni BBM, ayaw nyo magalit niya kay BBM? O ito, magsampa-sampa kayo ng kaso, walang kwenta. Pinipilit ang kaso na laban kay Sara. O pagtingnan nyo, ang sa papel pa lang, nagastos na 100,000 pesos na. Papel pa lang na pinagsulatan ng kaso. Ayan. Mahilig kayo magtawag sa mga
bumuboto kay Duterte na dutae, didilis. Bakit? Tunog diskriminasyon yan. Huwag na kayo magdahilan, tunog diskriminasyon yan. Si Duterte lang may kasalanan, pati mga bumuboto kay Duterte, awayin ninyo. Anong klase mga utak kayo meron? Oh, ito na ngayon. Pagparis-parisan na tayo. Napuntahan ko na ang mga kalsada sa buong Luzon halos. Ang mga highway sa Luzon halos nakita ko na. Maraming mga sira-sira, lalo na yan sa probinsya ng Quezon. Yung lugar ni J.J. Suarez na yan, magnanakaw, numero 1 sa Quezon yan. Grabe. J.J. Suarez! Yung gobernadura niyo pa niya sa Hilintan, kurakot, numero 1 yan. Ang kanyang mister, Sir Engineer Ronald Tan, ay siyang direktor ng DPWH sa Ilocos Region. Anong ginawa niya? Lahat ng mga kumpanya ni Diskaya ginamit para sa proyekto dyan sa Ilocos Norte. At bakit hindi iniimbestigahan ang Ilocos Norte? Halos lahat ng proyekto dyan kay Diskaya at saka yung mayor ng Lawag na si Alcid. Tanggapin na natin lahat tayo magnanakaw. Pero itong ginagawa ninyo na ang ninakaw ay 612 billion lang. Pipilitin ninyo. Tapos ang billion-billion ninakaw, hindi ninyo kinukontra. Ano kayo, Professor Cielo Magno? Ano kayo, Heidi Mendoza? Ano kayo, Laila de Lima? Trillanes? Tangina. Sa totoo lang, ito, nakikita ko ito, ayaw kong bagitin itong issue ni diskriminasyon. Pero ito yung nangyayari. The moment na tinatawag ninyo mga bumuboto kay Duterte na mga didilis, dotae, discriminator kayo. Diskriminasyon yan. Bakit? Kayo naman taong bayan? Yabang-yabang to mga kakamping, mga dilaw. Binigyan na kayo ng panahon na kayo mamuno sa bansa. Ano nangyari? Bagsak din. So ano kaya ngayon ano? Pinoprotektahan niyo sa pagsampa ninyo kay Sara. Huwag na kayo magmamangan, Ma'am Sheila Magno. Heidi, kung sino-sino man kayo dyan, kayo may Father Pabi. Akusasyon ko sa inyo, binigyan kayo ng pera ng grupong BBM para magsampa ng kasong yan. Saan nyo kinuha ang 100,000 pesos na ginamit niya sa papel pa lamang sa pagkaso? Hindi pa kasama ang bayad dyan sa mga abogadong gumawa niyan. Saan kayo kumuha ng 100,000 yan? Papel pa lamang yan. Oh, prangkahan na tayo. Kung gusto niyo, pwede naman kami maghiwalay. Kami sa Mindanao, Visayas. Republic of Luzon na lang kayo. Republic of Bismin naman kami. Visayas, Mindanao. Grabe. Hindi na issue ito na Duterte, kundi issue na ito ng Visayas at saka kung yung panlalait ng mga mga maliit ang pagtingin ng mga Tagaluzon sa Bisaya at saka Mindanao eh. Yan lang ang nakikita ko dyan eh. As if you're thinking that you're the brightest of all the Filipinos. But look at what has happened. Ilang Bisaya lang mang naging presidente sa Pilipinas. Rojas, Osmeña, Garcia, Duterte, yun lang. So, mas marami ang Tagaluzon na naging presidente. Ibig sabihin, sino dapat sisihin? Bakit ang ating bansa hindi umunad? Ibig sabihin, mas magnanakaw Tagaluzon kaysa taga-Visayas. Pasensya ka na, Alfredo Macahilis, napipil namin ng mga Bisaya yung ginagawa ninyo.
Hindi, kino-confront ko itong katotohanan ng buhay. Paano tayo unlad kung puro gano'n lang tayo? Yan lang talaga ang issue dito. Kung mawala yung diskriminasyon na yan, hindi na tayo ngayon magiging loyalista sa isa't isa. Ang tao na titignan natin, ang tao kung may performance o wala. Akalain mo, bubuto mo yung hindi nakagraduate sa college. Binibring up ko lamang ito para mapukaw lang mga damdamin, mag-isip tayo lahat. Lahat ito, optics lang ito. Ang isa pa na makikita ko na aksyon ng diskriminasyon, bakit ang liliit ng binibigay na ayuda, pinapangako pa, hindi pa, iba hindi nakakaarating. Hindi pa naibigay hanggang ngayon. Ang ayuda sa Baguio, sa Cebu. Ang ayuda sa Lingdol, sa Cebu. Ang huling mga bagyo nasa Visayas at sa Mindanao. Diyan mo makikita ang nakakahiya na diskriminasyon. Grabe. Kasi kung ganito, sa totoo lang kung mag-isyo, pagpatuloy nitong panahon na to, darating ang eleksyon, maghati-hati tayo, Visayas, Mindanao versus Luzon. Ang butuhan yan sa presidente. Ganon talaga mangyari yan. Tingnan nyo, ang dami-dami ngayon nagsasara ng negosyo. Ang dami-dami mga negosyante umalis. O ngayon, sino bang bibili ng ano? May binibenta po na ano, may pinapabenta sa akin aking kaibigan na foreigner. Mustang, 2 million lang. Alis siya sa Pilipinas. Isa lamang siya sa mga foreigner na alis sa Pilipinas. Kaya, kayo, tuwang-tuwa kayo, feeling ninyo, ganun, di ba? Oh. Pero okay lang sa amin yun, walang problema yung binuboys out ko lang kasi ang nangyari, ibis na si Duterte lang birahin ninyo, nagtatawag pa kayo mga Dutae, Dedilis, ano ibig sabihin yan? Pag nagsalita ako ng bangag, si ano lang yun, si Bungbong lang yun. Asawa niya, tsaka anak niya. Hindi yan naka-include sa lahat ng Tagalog, lahat ng Ilocano, lahat ng Bisaya, lahat ng lahat ng Pangasinense, o lahat ng Kapampangan, lahat ng Bicolano, wala. Wala pong mga Bisaya na nagdi-discriminate sa ibang lahi. Ang mga Bisaya lang dinidiscriminate. Tandaan nyo yan. O, di ba? O, yan, isa naman to nasasabi, tae ka pala eh. Ikaw pa isa, discriminator ka. Nasa inyo yan. Kung ano, sinasabi ko lang ito. Huwag tayo magkahiwalay kung issue for issue ang nilalabanan natin. Kaya nag-issue ka, tapos tatawagin mo yung bumubuto kay Duterte na tae, mga Bisaya po lahat yun eh. Oh, tinatawagan ko, kinu-call out ko na ito si ano. Mahilig niya magsabi ng Dutae, si Ka-Insurrecto. Sa totoo lang, mas marami ang kurakot sa Luzon kumpara sa Visayas, Mindanao. Lahat tayo magnanakaw, sabi ng asin. Pero sa kabila man ng mga hinanakit ko rito, ay may isa pang ano dito, isa pang pag-asa, dapat mapalit tayo sa
tinatag na jury system. Kagaya sa nangyari sa Amerika, ang mga korte ay jury. Kaya nawala yung hidwaan sa gitna ng puti at itim. Nagiging okay na, nawala ang diskriminasyon. So ganun lang sa aking may nito maiksing vlog. Yung kasong-kasong ito nagiging sumisigwi ng labanan sa korupsyon, sumisigwi na sa sa pagmamamaliit ng mga taga-Luzon sa Visayas at Mindanao eh. Dapat, kung mag-issue kayo, kung sino man bumuboto kay Duterte, di pagsabihin nyo, bakit hindi pwede dapat bumoto? O tatawagin nyo yung Duterte, Dutae. Matama ba yun kung kayo tawagin tae? Ano kaya ang feeling niyo? O hanggang dyan, maraming salamat at naintindihan nyo ako. Maraming salamat po.